So, ano nang ganap? Welcome to the UAP Ganaps podcast where we talk about our ganaps after architecture school. Hello guys, I am Gavin. I am your host for today's episode and together with me is my co-host. Aya is my name, and we are joined together by our fellow architecture graduates. Hi, I'm Gina. Hi, I'm Nathan. Ayla. Ayan, so after all the talk na mga concerns and worries natin, so ito na yung isa sa topic na kailangan natin talaga ma-enlighten yung mga listeners natin. Ayan. So, one of the most important representation talaga is yung paggawa natin ng CV. One of the questions, how do you make yourself interesting nga, 'di ba? In the eyes of your future employers. So, bago tayo tawagan ng mga future employers, again, fini-filter muna nila. Ano ba dapat yung makikita mo sa paper mo? So, again, kung ako, nasa mata ko ng future employer, ano ba ako? Parang, gaano ba ako ka-competitive? So, ang magiging talk natin na content is paano natin mapapakita na qualified tayo sa job na gusto nating applyan. So, dear listeners and our mga ka-UAPGA, paano nga ba tayo hindi ma-ekis sa employers natin? Kanina si Ate Ayla may na-share siya sa mga past experiences niya and stuff like that. So, Ate, can you tell us paano tayo dapat gumawa ng portfolio and CV or paano mo kinumpile yung mga gawa mo in the span of your architecture school? Okay. So, share ko lang yung naging experience ko sa paggawa ng CV and portfolio. I started by looking back dun sa CV at portfolio, pati dun sa online portfolio na ginawa ko nung OJT ko. So, meron din kayo nun, di ba? Nung Yes. nag-OJT kayo, di ba? Mm-mm. Ayun, tiningnan ko kung ano, kasi minsan nakalimutan ko na nga na microcad ako. Ayun. Then nakita ko yon and then hinanap ko din yung mga old files ko kung ano ba yung mga napag-aralan ko, ginoin ko ng mga seminars, etc. So, bukod doon, nag-research din ako. Importante na mag-research tayo, hindi yung um, gawa lang ng gawa. Yan. Meron akong magandang nakitang YouTuber na architect. Ang pangalan niya si Dami Lee, kung Okay. na-encounter niya siya. Mm-mm. Ayun. Cute yan. Cute So, siya. siya yung yung guide ko. Ayun. So, si Dami Lee, meron siyang mga tips, paano gumawa ng CV, tsaka ng portfolio. Actually, meron din siyang tips para sa interview and stuff. And, of course, nag-ask din ako dun sa friends ko. Constantly, nagpapa-check ako ng CV ko kung okay na yun, especially dun sa mga may experience na. Mm-mm. So, Tama. yung mga sa paggawa ko, yung paggawa ko na mismo ng portfolio ko, Mm-mm. especially sa CV, una sa lahat, um, ano bang term doon? Maging proud or i-acknowledge mo yung mga naging achievements mo. Kahit dun sa high school, ganun. Ilagay mo yan sa CV mo. Pa-check mo na lang sa friends mo kung okay ba yan. And, same din dun sa portfolio. Kasi may times din talaga na medyo nahihiya ka na i-showcase yung gawa mo. Ibida mo yan. Malay mo pag nakita ng iba yan, okay naman pala yung works mo dati. Also, importante din na maghanap ka ng magandang layout. Kasi promise yung una kong mga CV na ginawa, medyo mahina siya, medyo hindi siya napapansin. And then, iniba ko yung layout. As in, layout lang talaga iniba ko. Ayun, meron namang mga nagre-reply sa akin after that. So, yun. Meron naman din sa mga, nasa-search din naman yun, yung mga layouts. And then, meron din, yung mga naging experience nyo sa dati nyong work, kahit sa intern yan, ilagay nyo yan. Merong mga nasa-search na mga keywords, mga key items na madalas na hinahanap ng mga employers sa CV. And of course, para naman doon sa portfolio, make sure din naman na yung showcase nyo na works ay gawa nyo rin talaga. And be honest din sa mga portfolio nyo. And ayun kasi magiging guide ng HR mo. Ayun yung
yung una mong ipe-present sa mga employer kahit bago pa makita nila yung mukha mo and all. Ayun. Totoo. Correct. Bale, dun mo muna maprove yung sarili mo, no, kung sino ka. Actually, dati, share ko lang, nung gumagawa ko ng CV tas portfolio, meron akong kinukulit ng mga RK friends. So, sila talaga yung mga tumutulong mag-filter kung sino ba yung ipapasok sa kumpanya nila. Tapos, meron silang binigay na reference. Yung isa sa reference na binigay nila, ang haba nung CV, tas ang portfolio. As in, yung CV niya parang 7 pages. Again, sorry for the barking dog. Oo. So, 7 pages. oo, so ako na competitive, sabi ko, gusto ko labanan yung 7 pages. Grabe. Oo, talaga. Tapos, ginawa ko, alam mo yung, syempre yun yung reference mo, edi, ginawa ko, mga umabot ng gantong page, ganyan. Kasi nung pinapasa ko, ang sabi naman sa akin nung isa kong in-applyan, ba't ganyan yung CV mo? Nakakapagod basahin. So, totoo yung sinabi mo na sa pag-layout, parang ipakita mo yung artistic and creative side mo, but at the same time, dapat mapakita mo yung relevant talaga. Alam nga naman, ilagay mo pa yung elementary mo, ano ka, most punctual. At least maaga ka pumapasok, di ba? Oo, totoo. More friendly, di ba? Oo. Naisip ko lang yung analogy na, di ba, SK season ngayon. No hate naman. Totoo. Pero may mga qualifications na, like, for example, can cook, can do makeup. Ay, grabe. Tapos ano, tatakbo Basher SK, ka. tapos ano siya, first Totoo. runner-up nung pageant 2016. Wow. Ay, grabe. You have to Pageant make pala sure to. na, you have to make sure na it aligns to your Yeah. There you go. Totoo. Tapos isa pa, pagdating naman sa portfolio, sa pakita mo lang yung ano ka talaga, yung proud ka nga, tama ka ate. So yung best work mo, mapapakita mo sa portfolio kasi again, makikita ng company kung ano yung mission or vision mo, kung sino ka as a future or aspiring designer, ganon. Pero at the same time, sorry medyo mahaba. Meron kasing Wala. nagsabi sa akin dun sa CV, di ba, mapapakita mo yung, sabi mo kasi ate, I love you, honest. Meron nagsabi sa akin, ilagay mo lahat. Kasi mag-aaralan mo yan. Bawa, di ka daw marunong let's say sa rendering software, di ka nag-Loom yan. Lagay mo lang Loom yun. Kasi yung company na to nag-Loom yan. Kasi eventually daw, matututunan mo rin naman daw. So sabi nila, fake it until you make it. Actually, dun sa be honest naman, kunwari, dun sa nakalagay sa skills mo, for example, nakapag-try ako ng 3ds Max. Na-try ko siya nung isang sem lang. Hindi ko naman talaga siya pinapractice all throughout, pero nilagay ko siya sa skills. Kasi, alam ko naman yun pero hindi ko lang talaga Basics. siya. Hindi naman ng basic. proficient. At saka, dagdag ko lang, I mean, Yeah. skill talaga ang Revit, SketchUp, but at the end of the day, yung creative parang design skills, tool lang yung mga yun yung mga 3ds Totoo. Max, SketchUp, parang sila nag-translate. So basically, as long as meron ka namang design skills, as willing ka to learn that platform or yan. software, pwede mong i-fake it till you make it. Actually, nakakita na nga Gagalingan ako. mo, Alam niya na. mag-fake. Nakakita na nga ako nag-elevation sa Excel eh. Ay, sa Oo. Excel? True. Laban. Legit Grabe yan. Kahit ako nagulat ako. Grabe. Pero hindi siya Grabe yung RK. skill niya. Mm. Correct, correct. Anyway, guys, so, ano namang dapat mong i-choose sa works mo? Kagaya na sabi natin, best work. Ano ba yung best work, Gavin? Share mo nga. Yes. Mm. So actually, mostly echo ko lang yung sinabi ni Ate Ayla. But yeah, of course, you have to do your research. Research, I mean, sobrang research. Pero yun talaga yung magiging like base or foundation mo in doing your portfolio. Then, of course, you have to like also do your research kung saan company ka ba mag-a-apply. Like, for example, doon ako sa isang sabi natin company A, yung mga works nila, realism, di ba, Ate Gina? If ever na doon, syempre yung mga renders or yung project na pipiliin mo, mostly nag-a-align dapat doon. So, very crucial yung research mo based doon sa company. Of course, do your research then on how to create a portfolio na talagang, kasi very subjective ang architecture school kasi art side pa rin siya. So, hindi siya objective in a way. Pero at the same time, meron na kasi tayong trends ngayon So, kung dati may trends sa fashion, may trends na ganito, ngayon may trends na rin sa layout, sa graphic design, di ba? So, as much as possible, dapat align dun yung na-research mong layout. So, yeah. Ay, wait lang. Feel ko merong wait lang. May SK something. Pwede ba i-stop mo? Okay. So, yung sa portfolio naman, of course, kapag kayo nga, after you've done your research, kailangan mo na ilatag kung ano yung mga projects na isasama mo.
okay yung idea na isama mo lahat. But, meron ako napanood din na, di ba yung sa'yo si Dami Lee? Dami Lee. Meron ako pinapanood din si, Show It Better yung name niya. Pati yung Kilala ka rin yan. upstairs. So, with better. Yeah, Notebook, so ayan. siguro link na lang natin if ever para meron silang ano. So yun, References. according lang to them, you have to be, actually generally, you have to be very strategic in creating your portfolio. Of course, you are selling yourself nga, di ba? So kailangan mapakita mo dun sa portfolio mo kung ano yung skills na pwede mong ibigay or i-contribute para dun sa growth ng firm. Like for example, site analysis, research, kailangan sa isang project na to, meron kang ma-highlight mo yung skill na yun. Sa rendering naman, of course, sa lahat ng project, pwede mo siya i-highlight. But meron din like sa space planning, meron din naman sa sketching, kung paano ka sketching. Kasi may mga firms pa rin till now na binavalue nila yung sketching. So, ayun, dapat maging very strategic ka at like choosing your projects. At the same time, for example, yung work na gusto mong makuha, dapat align din yan sa gagawin mong portfolio or pipiliin mong project. Like for example, ayaw mo mag-CAD. Hindi mo siya like yung office work. Gusto mo mag-site. So, hindi ka maglalagay doon ng sobrang gagandang renders, hindi ka maglalagay doon ng mga floor plans. Kasi, if ever na malinis ka mag-floor plan, of course, yun yung parang iyaan nila sa'yo. Diba? And, nag-a-apply lang to doon sa mga, like, for example, kasi sa atin, di ba, pwede tayo mag-apply sa mga firms. Hindi natin necessarily need ng, like, job hiring. I mean, need, pero pwede tayo mag-apply randomly. Kasi, usually, yung mga tayo, nag-apprentice tayo. So, basically, may mga firms na may mga nag-take ng board, nag-review. So, pwede tayo mag-apply. So, yun, maging very strategic ka. And dapat, siguro sa layout na lang din, you have to make sure na, kasi di ba norm sa architecture school, lalo na dati, yung sobrang saturated or sobrang compressed nung mga presentation boards or portfolio. Parang, ang hirap huminga. Parang walang white space, Siguro ito personally, siguro personal siya, pero I feel like mas effective mong ma-highlight yung projects mo if hindi masyado constrain yung layout. So, maraming samples nito sa Pinterest. So guys, mag-Pinterest na kayo, then kuha kayo ng inspo doon. Tapos you have to make sure na may highlight or may focal point yung portfolio or yung layout nyo. Then at the same time, dapat yung portfolio, yung pagpili ng projects, dapat may story yan. In my case, ang ginawa ko, yung story na in a way, conceptual lang siya, pero yung progress ko sa architecture school. So, yung first gender ko na medyo nagandahan naman ako. Tapos may skills din, yung parang acoustic something. Hanggang sa last ko is yung thesis ko. So, yun, para makita yung pag-progress mo ng skills mo. And at the same time, kailangan nyo i-consider na yung pag-check ng CV ng portfolio. Sobrang bilis lang yan. Kailangan mag-stand out kayo. Like, you have to stand out. Like, front page pa lang, makikita mo, uy, parang ganda na to Dapat meron kang, like, yung character as an artist, as a designer. Dapat nandun na siya pagkita mo pa lang. Parang, kumbaga yung front page or yung first several pages will make or break your portfolio. Kaya you have to make sure na interesting, maganda, malinaw, yung pagkaka-convey ng mga designs mo. Parang ganun. So, ayun, that's mostly it. Ayun. Actually, maganda yan, no? Yung pagre-research talaga and pagiging strategic. Kasi, kailangan na yan sa character mo. Una mo dapat naiisipin, paano mo sila makikilala? Paano kayo magko-connect? At the same time, yung mga information na nakuha mo yun, paano mo talaga siya magagamit, no? Meron ako data na nakausap, tapos tinatanong ko siya sa pag-apply, ganyan. Tapos, ginawa niya kasing thesis is hospital. So, very strategic na sinimulan niya, thesis niya, hospital. Then, ang ginagawa niya is, naghahanap siya ngayon ng mga company na specializing siya sa mga hospitals. So, ganun siya ka-strategic. Tapos, nagre-research na siya. Yun. Kasi, yun yung gusto niyang line of work. Ganun. So, ganun naman, Ate Gina, no? Ano ba yung do's and don'ts mo? Okay. So, actually, itong, sasabihin ko about do's and don'ts is, based on my experience with my employer. So, hindi siya applicable actually sa lahat. Kasi katulad nga ng sinabi ni Aya kanina, meron siyang in-apply before na ang reference nila is 7 pages. Pero, meron ding iba na nabanggit ni Gavin na mas better, mas minimal, mas focal lang dun sa ina-highlight mo, ganun. So, based naman sa experience ko, kasi a little background, I'm working almost 2 years na sa isang company kahit before pa ako graduate. So, itong employer ko is actually a friend. So, ayun, minsan nagpapatulong siya humanap ng candidate.
Tas isa ako sa nag-filter. Tinitingnan ko din yung mga portfolios. So, syempre, iba, ano siya parang magpo-follow siya sa kung ano yung hanap talaga namin. For example, we're looking for a designer. Of course, kailangan, ang tinitingnan namin, yung renders. Tinitingnan namin yung kung paano ka mag-layout, kung paano ka... So, kahit sobrang galing mo mag-draft, like sobrang detailed mo mag-draft, kung hindi na namin kailangan ng drafter, hindi ka kasama sa candidate. Ganon. Kasi halimbawa, ang galing mo mag-draft, pero hindi ganon yung preference na hinahanap namin for visualization. Hindi siya magiging candidate. So, ayun. Bale, ayun nga, katulad ng sinabi ni Gavin, ni Aya, ni Ayla, na gawin mo yung research mo about the company, kung ano ba talaga yung specific na hanap nila. So, ito, company A, gusto niya ganitong style of render. Itong company B, hinahanap nila is site architect. Let's say, magaling ka mag-handle, magaling ka mag-manage ng project, meron ka experience in project management. So, gusto mo i-highlight yon, pero hindi naman naghahanap ng project manager itong si company. So, wala din. So, kahit gaano ka kagaling, hindi siya magiging candidate. So, ayun. So, ang dus mo is to research, to know what you're applying to, and highlight mo kung ano yung relevant. Like, medyo contradicting to dun sa sinabi ni Ayla na ilagay mo kahit high school. Pwede yun, actually, it's fine. Lagay mo lahat. Lagay mo kahit kasi high school, meron naman ng drafting di ba? Yung ibang schools. So, kung meron kang drafting course before, lagay mo. Pero if katulad yan, most punctual, best in EP, kahit wala ka naman. Yung ganun. So, siguro, mas okay na straight to the point. Kasi merong mga, lalo na kung marami kang kakompetensya, hindi naman babasahin yung buong CV mo Parang hahanapin lang nila yung ipina-point out. Like, so ayun. Lalo na if marami kang kaagaw, walang time si employer magbasa ng buo. So, mas maganda straight to the point as possible. So, yun lang naman. Tsaka, layout-wise, readable. Readable, if marami kang, alam ko na, uso dito yung percentage. Actually, hindi ko alam kung anong pros and cons ng percentage. Like, kunyari, talagyan mo, Lumion, tapos yung knowledge mo dun, 5%. Like, wag mo yung gagawin, di ba? Kasi parang 5%. Ano yung 5% Ano yung na yun? technical basis mo dyan? Totoo, So, parang wag mas na wag. okay siguro na, kunyari, Lumion, basic, Lumion. Ganito, Yeah. Basic settings, basic Yeah, or ganyan. V-Ray, advanced, ganyan. So, Correct, ganun. Kasi parang ang weird ng 5%. Tapos AutoCAD, 50%. Ganun. So, ayun, ganun lang. So, yung factor is yung ina-applyan mo kung ano yung position. Then, yung visibility, o kung readable ba, kung madali ba siyang maintindihan. Kasi yung iba, may pasikot-sikot pa. Sa seminars, I think okay lang naman, lalo na kapag experience, ganun. So, ayun, yun lang naman ang aking take out. Pero, may gusto ko add. Actually, yung ibang details, hindi mo naman kailangan ilagay talaga sa CV. Pero i-prepare mo siya. Kasi may mga companies na naghahanap sa first interview or sa second interview. May prepare ka. May na kung gano'n may na experience ako na gano'n. Grabe, no? Ang dami kong natutunan sa inyo. As in talaga, kayo ba, dear listeners? So, ano namang takeaway nyo? Sige nga, Ate Ayla, start tayo sa'yo. Anong mga takeaways? Yan. May may gusto akong sabihin dun sa arrangement ng portfolio kanina. Well, hindi ko masasabing mali, pero preference din naman kasi yung sa arrangement ng portfolio, yung progressive. Meron din kasing ibang employers na yung sobrang parang sinabi ni Gina na chine-check lang nila yung mga portfolio, tapos kailangan simple lang talaga. Minsan, mas okay na yung best work mo, ayun yung nasa umpisa. Ayun yung una mo makikita. So, yung sa mga sumunod, parang supporting sila. So, pero ano naman yun, preference naman yun. So, dun sa takeaway ko, una is know your worth. Katulad dun sa kaninang pinag-usapan, wag yung sugod lang ng sugod. So, know your worth, pero do your research pa rin. Ayun. So, kailangan akma sa atin yung pinapasukan nating company para
in the long run, mag-benefit sila sa atin sa i-contribute natin sa company nila, and then magbe-benefit din tayo sa kanila. May matututunan tayo, and ayun. So, dun sa paggawa ng portfolio and CV, be presentable and be simple. Kasi, tulad nga dun sa sinabi ni Gina, hindi pagbubuhusan ng HR mo yung lahat ng time nila sa pag-check ng CV and portfolio mo. So, yun. Dapat parang meron siyang first impression. Yung huli, it doesn't mean na hindi ka nasama dun sa candidate na napili nila. It doesn't mean na mababa yung worth mo. Minsan, meron lang talaga silang hinahanap na specific na tao na may specific na characteristics na kakailangan nila sa company nila. So, it means na para sa ibang company ka na mas fit. Ayun. Kung So, nag-gets. tama yung sinabi ni Ayla. Hindi porket di ka natanggap dito, hindi ka na capable. Sadyang meron lang silang specific na hinahanap. Like, katulad na sinabi ko kanina, kung sobrang galing mo mag-design, pero ang hanap nila site, wala din. True. Isa pa pala, pagdating sa paggawa ng portfolio, no, hinahanap nila talaga yung undergraduate thesis. So, be sure din na maayos yung pagkakalagay mo, pagpresent mo ng thesis mo doon. Minsan Anyway, pinapa-explain pa yan. Oo, totoo. May experience ako, pina-present niya sa akin thesis ko. Oh, Defense ulit. grabe yan. Defense ako sa kanya. Defense ko ulit. Saan yun? sa interview? Ganon? Ay, naranasan ko din yan. Meron talaga. Oo. So just like be ready if ever. Totoo. Ano daw unique sa portfolio? Anong unique sa thesis mo? Bakit ganito, ganyan? So anyway, meron pa ba kayong gustong idagdag sa takeaways na naging notable talaga sa inyo? Ate Gina, meron ka bang gustong say? Ayun, yun lang naman ang gusto kong sabihin. Like, kasi struggling yung iba na maghanap ng work, tas hanggang sa nawawala na ng motivation na, ano ba yan, 50 companies, walang ma-accept. Maybe, hindi lang yun yung hanap nila. So, wag kang mapanghihinaan ng loob. Kasi normal Yes. naman, new rejections. Totoo. Sabi nga ni There's- Rufa May, Mm. sorry, go lang yan, go. Go. Go, Very, go. very relatable yung, quote mo. Ay, ayan. Diba? Ikaw ba, Kuya Nathan? Actually, lahat ng narinig ko ng mga shinare nyo, it draws me back sa definition ng architecture. Na architecture is the art and science of designing buildings. Ay, grabe. Yun lang. Wow. Na-realize ko lang na Tak. hindi lang siya basta science, hindi lang basta tayo research. Kailangan yung artistic side natin. Actually, yan yung lagi nahanap sa atin when we are still in school, di ba? When it comes to presentations, you have to stand out. Sa CV, sa portfolio mo, you have to stand out. But don't exaggerate things. Yung sobra-sobra na, ganyan. Kailangan alam pa rin natin yung limits natin. And we should be creative. Something na dapat eye-catchy siya. Something na hindi siya ganun karami yung mga nakalagay sa portfolio mo. But yung company will want more. Diba? Yung maghahanap pa sila. Kaya tama yung sinasabi ni Ayla na aside sa na-ready mo, na may na-ready, sabihin natin, na-ready mo yung best works mo sa isang portfolio, you should also be prepared if they ask for more. Kasi baka ito, nagustuhan nga nila to. So, gusto pa makita iba mong gawa. Pero pag hindi ka ready, so baka you miss the opportunity, you miss the chance. So, yun lang din. Balik lang doon sa quote na yun na definition ng architecture. Let us not forget that we are architecture graduate. The art and science of designing buildings. So aside from knowing more about research, we should be creative as well. Pero siguro sa akin, yung last ko lang is, my word of the day is very strategic. Yeah. Like, very strategic ka sa research. Do your research sa firm. Do your research sa layout. Do your research sa kung ano yung projects na gusto mong i-highlight. And at the same time pala, nakalimutan ko lang, ito yung last pro tip sa mga nag-Archi school ngayon students. I-store nyo, i-collect nyo, i-organize nyo yung files nyo. Oo. Kasi may mga kilala ko, nahirapan sila gumawa ng portfolio kasi hindi sila nag-store ng maayos. So, kapag gumawa ng portfolio, tapos hanapin mo yun, sobrang mangarag ka. Kaya yun, always be organized. Para pag nandun ka na sa time or point na gagawa ka ng portfolio, madali mo na siyang mamamanage or magagawa. Tama. So, yun.
para sa mga mga lower years na nakikinig diyan. Yeah. I-collect niyo na yung gawa niyo, first year pa lang kayo. Lagay niyo na sa Correct. hard drive para At saka, madali. Tsaka hindi lang siya yung hindi lang siya yung mga digital na gawa lang. Pati yung mga mga sketches, sketches. mga Mm-mm. mga Totoo. manual draft natin. Totoo. Importante Isama siya niyo kasi yun. Gusto niyo i-scan niyo. oo, marami kasi naghahanap, hindi lang digital. Kailangan nila malaman during sidebar kapag consultation with the client, can you do manual sketching? Kaya mo ba Yeah, ipakita yung presence sa true. mga Kaya dapat lahat. Yan. Though True. pinagsisihan ko rin talaga yan kasi ngayon nahihirapan din ako maghanap. Pero kaya yan, as advice sa mga listeners natin na currently taking their sa school pa. Ayan. So store na. Save lang ang save. True. Maganda rin na kayo, gumawa na kayo ng online portfolio Oo. para upload na lang kayo ng upload. Totoo. Tapos nakikita pa siya in public, pwede niyo pang i-present. Mm-mm. Actually, yun din yung naisip ko din before na sana may nakakausap ako or merong nagsabi na sa akin about mga gantong bagay. Kasi kagaya niyan, yung dapat organized, dapat strategic ka, dapat ganito. Sana pala nun alam ko na siya, no? Yeah, Para same. dito sa point na to, may idea na ako anong dapat gawin. Anyway, moving forward, Ate Gina. Okay, so, ayun, may pahabol pala ako. Since nag-focus tayo sa designing, paggawa ng portfolio, importante din pala yung social skills. Social skills is ma-practice. Kasi malaking factor din yan pag True. nasa industry ka na. True. May pag-usap ka sa client, pag-usap kay contractor, pag-usap ka kay hardware, kay materials, ganyan. True. So, ayun, isa din yan, i-take note. Oo. Isa din yun parang naka-check, team player ka ba? Yung mga ganun. Ganyan. Can you work Tsaka under pressure? Tama. Tsaka kailangan ng confidence, lalo na when dealing with clients. Hindi pwedeng Mm-mm. pahiya-hiya na pag nasa field na. More on collaboration kasi, di ba? Like, Oo. kailangan mong, in a way, kunyari, at the same time, makipag-collaborate, magtanggap ng criticism, constructive Mm-mm. criticism, and wag yun i-take as personal, parang ganun. So, Tama. really social talaga yung work. Saka especially dun sa field natin, na involved tayo sa construction, makikipag-usap tayo from the clients hanggang dun sa workers. So, Tires, ayun, mason. ayun, professionals, clients, yung iba hindi nila naintindihan yung mga jargon ng architect. Oo, tama. So, Kaya yun. kailangan din. Be clear, ganon. yeah. Yeah. Especially sa measurements. Units. Iba ang units ng RT sa mga workers. Mostly nag-i-inches sila. RCM. Tsaka yung mga vernacular terms, Oo. kailangan yung pag-aralan. So, that's it, guys. That concludes our episode. But, ayun, if ever na meron pa kayong questions or inquiries or just thoughts, mag-leave lang kayo ng comment below or kung saan may ipapost ko. And please follow us on our social media pages. Sa Facebook, UAPGA Santa Mesa, Manila Chapter. In Twitter, UAPGA SMM. And Instagram, and uapga.santamesa. So, that's it, guys. Thank you for listening. See you on our next episode. Bye! Bye. Bye-bye! Bye!